Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Rompino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nais niyang biruin si Daryl. Si Lynn ay mabilis na lumipad at tumungo sa likod ng maliit na kuweba, upang hindi siya mapansin ni Daryl. At ito ay bumaba na ng dahan-dahan, nang hindi napapansin ni Daryl. At sa mga oras na ito si Lynn ay may hawak-hawak na mga prutas. Tuldok. Maya-maya dahan-dahan naglakad si Lynn mula sa likod ni Daryl. At ito ay nagtago sa maliit na bato na malapit sa kuweba at ito ay bumato ng prutas kay Daryl. Ang maliit na prutas ay tumama sa ulo ni Daryl. Top. Ang tunog ay medyo solid sa pagtama nito sa ulo ni Daryl. Nang maramdaman ito ni Daryl, ito ay napahawak sa kanyang ulo. Ano? Sino ang bumato sa akin? Napatingin siya sa dalawang oso, at ang dalawang oso ay walang imak. At saan galing ang maliit na prutas na ito? Sabi ni Daryl sa nagtatakang tono. At si Lynn nang makita niya ang reaksyon ni Daryl at ang pagtama ng maliit na prutas sa ulo ni Daryl. Labis ang tawa nito. Tumatawa si Lynn sa mahinang tono sa mga oras na ito. Hahaha. Maya-maya bumato ulit si Lynn ng prutas. At tinamaan ulit si Daryl. Top. Ang prutas ay tumama sa ulo ni Daryl at si Daryl ay labis ang pagkakagulat. Ikaw, kung sino ka man, lumabas ka na. Huwag mo na ako biruin pa. Dahil kung hindi ako mapagpigil. Kung nakikita mo ang dalawang oso na sa aking tabi, sila ay aking uutusan upang patayin ka. Kaya kung ako sa'yo ay lumabas ka na. Sabi ni Daryl sa malakas na boses. Nang marinig ito ni Lynn, ito ay tumatawa pa rin at nagpatuloy sa pagbato. Kinuha niya ang hinog na mangga at ito ay binato ni Lynn. At si Daryl ay tinamaan ng manggang hinog. Sumabog sa ulo ni Daryl ang manggang hinog na ito. At ang tawa ni Lynn ay medyo napakalakas. Hahaha. At si Daryl ay narinig ito at siya ay bumulong sa kanyang isip. Ang tawa na iyon ay mula kay Miss Lynn. Kung hindi ako nagkakamali ang bumibiro sa akin ngayon ay si Miss Lynn. Ito ay napakamot ng kanyang ulo at may naisip na isang pabirong gawain din. Nais mo ako biruin, Miss Lynn? Haha, sige. Maya-maya si Daryl ay nagsalita ulit at sumigaw. Inuubos mo talaga ang aking pasensya. Lumabas ka na. At alam mo kung nasaan ang aking asawa. Kanina lang siya ay natutulog sa loob ng kuweba na iyan. At nang ako ay magising, wala na siya. Kaya pag may nangyari sa pinakamamahal kong asawa, lahat gagawin ko para mapatay kita. Sabi ni Daryl sa sigaw na tono. Nang marinig ito ni Lynn, ito ay napatigil sa kanyang pagtawa at ang kanyang magandang muka ay sobrang namula. Tinawag ba niya akong asawa niya? Sabi ni Lynn. Si Lynn ay hindi nakapag-react sa mga oras na ito. Ang maganda muka nito ay sobrang namumula. At si Daryl ay sumigaw ulit. Kahit hindi naging mabuti sa akin ang aking asawa sa mga nagdaan na araw. Mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko na ito. At kagabi lang sa lugar na ito ay may ginawa kaming isang gawain para sa mag-asawa lamang. Sigaw ni Daryl. Nang marinig ito ni Lynn, mas lalong sumabog ang pagkapula nito at ito ay mabilis na tumayo sa pagkakatago sa maliit na bato. At binato si Daryl ng mga prutas. Ikaw, ano ang pinagsasabi mo? Talagang pinagsisigawan mo pa ang nangyari sa ating dalawa. Masyado kang masaya sa nangyari kagabi. Patuloy na pinagbabato ni Lynn si Daryl. At si Daryl ay tumatawa sa mga oras na ito. Hahaha. At ito ay mabilis na tumakbo kay Lynn at si Daryl ay yamakap. Upang pigilan si Lynn sa pagbato. Niyakap ng mahigpit ni Daryl si Lynn at sinabi,
Akala mo hindi ko napansin na ikaw ang Bam Abato. Kaya sinadya ko sabihin ang mga bagay na iyon upang lumabas ka. Hehe, sabi ni Daryl habang nakayakap kay Lynn. Nang maramdaman ni Lynn ang pagkakayakap sa kanya ni Daryl. Ito ay hindi nakakilos at sobrang itong namumula. At maya-maya nagsalita ulit si Daryl. Miss Lynn, pinag-alala mo ako ng sobra. Nang nakita ko wala ka sa loob ng kuweba. Ang puso ko ay labis na kinabahan. Lubos ako nag-alala sa iyo. Sana wag mo na iyon ulitin pa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kanina. Sabi ni Daryl sa seryosong tono, at ito ay yamakap ng mahigpit kay Lynn. Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang damdamin. At nawala sa isip nito ang kanyang ginagawa. Nang maramdaman ni Lynn ang mahigpit na yakap ni Daryl, ito ay ilang segundo hindi nakaimik. At maya-maya, ito ay nagsalita, alisin mo ang pagkakayakap sa akin. Hindi na ako makahinga. Anong ginagawa mong lalaki ka? Sigaw ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl. Ito ay bumalik sa kanyang ulirat at ito ay sobrang nagulat. Ano? Nakayakap pala ako ng mahigpit kay Miss Lynn. At mabilis na bumitaw si Daryl sa pagkakayakap at si Lynn ay medyo tinulak si Daryl. Lumayo ka. Sa akin. Ano ang ginagawa mo? Hindi porke nakuha mo na ang aking pagkababae ay kahit anong oras ay pwedeng mo na akong yakapin. Napakaswerte mo naman. Sinampal ni Lynn ang mukha ni Daryl ngunit ang sampal na ito ay mahina lang. Oo, hindi talaga nais sampelan ni Lynn si Daryl. Ginawa niya lamang ito upang maitago ang kanyang pagkabigla sa kanyang naramdaman nang siya ay yakapin ni Daryl. Pak! Nang tumama ang sampal ni Lynn kay Daryl. Si Daryl ay mabilis na humingi ng tawad kay Lynn. Miss Lynn, paumanhin. Hindi ko sinadya na ikaw ay yakapin. Nadala lang ako ng aking pag-alala. Maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya na ikaw ay yakapin. Sabi ni Daryl kay Lynn. Nang marinig nito ni Lynn. Ito ay sobrang nagalit. Ikaw, puro na lang hindi mo sadya ang mga ginagawa mo sa akin. Bakit hindi mo na lang sabihin na gusto mo talaga gawin ang ganon mga bagay sa akin? Masyado kang diwag. Parang hindi ka isang lalaki. Lagi mo na lang dinadahilan na hindi mo sadya. Sabi ni Lynn sa malakas na tono. Oo, nadidismaya si Lynn kapag naririnig niya ang mga dahilan ni Daryl. Lalo na laging sinasabi ni Daryl na hindi niya sadyang. Dahil para kay Lynn, ang mga ginawa sa kanya ni Daryl ay kagustuhan ni Daryl iyon. At, ayaw ni Lynn na mapahiya sa kanyang sarili. At ito ay bamulong. Paano na lang sa kanyang pagyakap, ay ako ay yamakap din. Tapos sasabihin niya sa akin na hindi niya sadyang. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko dahil sa kahihiyan na aking mararamdaman. Tuldok, bulong ni Lynn. Oo, nagustuhan na ni Lynn si Daryl sa mga oras na ito at unti-unti niya nang natatanggap si Daryl. Lalo na nung may nangyari sa kanila. Nasa isip ni Lynn talaga na ang sarili niya ang gumawa ng unang move kaya sila ay nagtalik. Maya-maya nagsalita ulit si Lynn. Layuan mo ako, Vin, kung wala kang paninindigan. Para kang hindi isang lalaki. Tinulak ni Lynn si Daryl at ito ay naglakad papasok sa loob ng maliit na kuweba. Nang marinig at makita ni Daryl ang sinabi ni Lynn at naging reaksyon nito. Ito ay labis na naguluhan. Ano ang ibig sabihin ni Miss Lynn? Hindi ko siya maintindihan. Oo, sa mga oras na ito hindi nakuha ni Daryl ang nais ipahiwatig ni Lynn sa kanya. Si Daryl ay lubos na naguguluhan sa mga oras na ito, at si Daryl ay nag-iisip. Hindi nakaalis sa kanyang pagkakatayo si Daryl dahil sa pagkagulat din, at maya-maya. Si Daryl ay tumingin sa mga oso at sinabi, "Kayo ba nauunawaan nyo ang nais ipahiwatig sa akin ni Miss Lynn?" Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng mga oso, sila ay tumalikod din, at para bang sila ay nadismaya din. Nang makita ito ni Daryl, ito ay napakamot ng kanyang ulo. Huwag niyong sabihin na kahit kayo ay nadismaya ko din. Hindi ko talaga sinasadya ang aking ginawa kanina. Oo, hanggang ngayon, nasa isip pera ni Daryl na kaya nagalit si Lynn dahil sa kanyang ginawang pagkakayakap. Maya-maya, nagpas siya si Daryl na sundan si Lynn. At dahan-dahan pumasok sa maliit na kuweba. At sa pagpasok ni Daryl, ito ay dahan-dahan naglakad malapit kay Lynn, at ito ay nagsalita. Miss Lynn, hindi ko makuha ang iyong nais ipahiwatig. Ngunit kung sinasabi mo na para akong hindi isang lalaki, nagkakamali ka. Ayoko lang na ikaw ay makaramdam ng hindi ka nais-nais, at ayokong mailang ka sa akin. Patawarin mo ako.
Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lynn, si Lynn ay hindi umiimik. At nang mapansin ni Daryl ang hindi nito pag-imak, naglakas ng loob si Daryl na hawakan ang kamay ni Lynn. At sinabi, Miss Lynn, kung ano man ang ginawa ko kanina, patawarin mo na ako. Labis lang ako nag-alala sa iyo. Ang aking damdamin ay hindi ko napigilan. Maya-maya hinawakan ni Daryl ang muka ni Lynn. At nang maramdaman ni Lynn ang paghawak sa kanyang muka ni Daryl, ito ay napatingin kay Daryl nang hindi umiimik. Maya-maya, dahan-dahan nilalapit ni Daryl ang kanyang mga labi kay Lynn. At ito ay hinalikan ni Daryl. Naglapat ang mga labi ng dalawa. Niyakap ulit ni Daryl si Lynn at ito ay kanyang hinalikan na. Si Lynn ay hindi nakapalag sa mga oras na ito. At ito ay yamakap na din kay Daryl. Ang dalawa ay naghalikan na kala mo sila ay magkasintahan. Dahan-dahan, gumalaw ang mga kamay ni Daryl sa magandang katawan ni Lynn. Pinasok nito ang kamay niya sa damit ni Lynn at hinawakan ang malambot na dibdib ni Lynn. At sa mga oras na ito ang ginagawa ni Daryl kay Lynn, ay hinahayaan lamang ni Lynn. Mabilis na hinubad ni Daryl ang mga suot ni Lynn. At si Lynn ay ganun din. Nadala na siya ng kanyang nararamdaman. Hinubad ni Lynn ang damit ni Daryl. At ang dalawa ay dahan-dahan humiga at ang dalawa ay gumawa na nga ng isang gawain para lamang sa magkasintahan o mag-asawa. Nadama ng dalawa ang init ng kanilang mga katawan. Lalo na si Daryl. Sa mga oras na ito, nakuha na naman niya ang pagkababae ni Lynn, ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Nagustuhan din ni Lynn ang nangyayari sa kanilang dalawa. At patuloy na naghahalikan ang dalawa habang may ginagawa sila. Lumipas ang mga minuto. Nang matapos ang dalawa sa kanilang ginawa, hinalikan ni Lynn si Daryl at sinabi, Ikaw Vin, huwag mong sabihin na hindi mo na naman sinadya ang mga nangyari sa ating ngayon. Nang marinig ito ni Daryl ito ay napatawa. At ito ay kanyang naintindihan na. Miss Lynn, iyon pala ang nais mong ipahiwatig sa akin. Paumanhin hindi ko agad nauunawaan. Ngumiti si Daryl at humalik ulit sa magandang labi ni Lynn. Tuldok, ayos ka lang ba tanong ni Daryl? Nang marinig ito ni Lynn ito ay ngumiti. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Ginusto ko din naman ang nangyari sa ating dalawa. Hinawakan ni Lynn ang mukha ni Daryl at sinabi. Kung maaari lang wala sanang makaalam ang tungkol sa nangyari sa ating dalawa, kahit na si Yui. Mangako ka sa akin Vin. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita. Pangako Miss Lynn. At nagpatuloy na naghalikan ang dalawa. Maya-maya, nang mapansin ni Daryl ang oras, ito ay napatigil. Miss Lynn, pasensya na, hindi ko nais putulin ang ating ginagawa ngayon. Anong oras na kasi? Kailangan pa natin ay check ang sagradong harang upang makabalik na tayo sa inyong palasyo sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lynn, ito ay humawak sa mukha ni Daryl at sinabi, Paano kung makabalik na tayo sa palasyo? Babalik na tayo sa ating tayo, na walang pakialam sa isa't isa. Sabi ni Lynn sa mahinang tono. At nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi, Depende sa iyo Miss Lynn. Maaari naman ako tumungo sa inyong palasyo araw-araw upang makita ka. At may mga araw na naman na pwede kitang masolo. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lynn, ito ay ngumiti at sinabi, Tama ka nga Vin. Pero masyado ka naman natutuwa, huwag mo sabihin na gagawin lagi natin ito kahit nasa palasyo na tayo. Napakaswerte mo naman. Sabay tawa ni Lynn. At si Daryl ay tumawa din. Haha. At si Lynn ay humalik kay Daryl at sinabi, Halika na, mag-ayos na tayo, upang magawa na natin ang dapat gawin sa lugar na ito. At nang marinig ito ni Daryl dahan-dahan niyang inaalalayan si Lynn upang tumayo. At ang pakiramdam ni Daryl ngayon ay sobrang saya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito sa kanya lalo na sa kanilang dalawa ni Lynn. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!